Sige, hinga lang kayo ng konti. Hinga lang tayo ng konti. Pwede ko bang ma-invite? Pati ako hinihingal eh. Sige lang ha. Pwede ko bang ma-invite ang bawat isa na let's focus ourselves para naman mag-pray tayo? Okay lang ba yon? Okay lang yan ha. Sige. Lord, thank you for this morning. Thank you for blessing us, these beautiful souls in front of me. Thank you for the good weather. Thank you for the opportunity to encounter you again, Lord. As we start this encounter with you, we ask the Holy Spirit to fill the minds and the hearts of these students so that they may be able to understand, so that they may be able to nourish your message. In this we pray, Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Pwede na tayo magsiupo. Pwede na kayo mupo. Mas gusto ko sa baba, ayoko sa taas. Okay lang ba yan? Diyan ako sa baba, sa harapan? Para mas nakikita ko inyong mga kagwapuhan at ang inyong mga kagandahan. Thank you, worship band ng Feast San Pablo. Yan. Again, good morning! Yan. Dito natin nilagay ito. Magpapakilala muna ako ha. Ako po si Jericho Rosales. May friend yung nasa likod. Kasi sumigaw sila eh. Ako po si Jericho Rosales. Ang galing ko sa kanyan, nung may premyo sa cup. Pero sila hindi talaga sila maniwala sa akin. Asa na mga grade 10? Tama ba? 10? Grade 12. Nasa likod. Kala ko grade 11. Ay, grade 10, grade 12. So, may premyo sa akin ng grade 12. Ako po si Jericho Rosales. Biro lang. Let me introduce myself. Ako po si Brother Marvin. Isa tawag nila, mali may tawag iba, Kuya Marvin. Kuya Marvin pag linggo, ay pag Lunes hanggang Sabado, Brother Marvin pag linggo. Yan. Okay. Parang walang nag-react talaga. Ayan, may tumawa na. Nagpabili kasi ako ng premium. Delivery dito. Huwag ka maingay. Hindi nila alam. But anyway, it's a wonderful day. Amen? Ang ganda ng araw ngayon. Bakit? Kasi magaganda yung katabi ninyo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Maganda ba yan? Yung iba, ha? Sino po? Anyway, excited na ba kayo? Excited na ba kayong makilala si Lord? Alam nyo, itong ginagawa ng The Feast San Pablo, pang ilang campus na kayo na binibisita namin. Nakabisita na kami sa mga ibang school sa San Pablo City. Pero salamat kasi dinala kami sa Alaminos, dito sa Ibayo National High School. Yan. Ito yung labas ng San Pablo City. Natutuwa kami kasi yung ginagawa namin ay hindi lamang limited doon sa 4 na sulok tuwing linggo. Ginagawa namin, mas maraming kaming naaabot ng mga estudyante, lalo na mga kabataan. Kasi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam ko kung ano sasabihin nyo, yung pag-asa ng ano. Okay. So, ewan ko ha, hindi kami nag-uusap ni Ma'am Principal. Pero yung sinabi niya kanina na Bible verse is the same ng reference ng Bible verse ko ngayon. Our theme for this recollection is called. Tayo nga lahat, 1, 2, 3, go. Called, chosen, confident. Si Ate Chari kanina sabi, chosen. Yun yung message siya kanya ni Lord. So sana,
bago matapos itong recollection natin, merong maibigay sa inyo si Lord na message. Kahit isang word lang. Diba? So sana may maiwan sa atin na message si Lord. Okay na ako doon. At least mayroon kayong baon-baon. At ito yung sinabi ko. Sabi sa Jeremiah, sabay-sabay tayo yung mga makakabasa. Yung mga nasa likod, kung basa nyo, okay din. 1, 2, 3. For I know hindi po kami nag-usap ni Ma'am. Holy Spirit na rin yung nagbigay ng chance na magkaparehas kami ni Ma'am ng Bible verse for this recollection. Pwede ba akong magkwento? O pwede pa akong magtanong? Sino dito ang naka-experience na may examination na tapos na-cancel? Parang nung isang linggo lang yun, di ba ganun yun? Tapos sa mga exam nyo? Tapos na, no? Sino dito, nung na-cancel na examination, kala mo okay na kayo. Pero sabi ni teacher, meron tayong recitation. Na-experience ba yun? Nagawa ba yun ng surprise recitation? Tapos sabi ni teacher, o sige, biglang tinawag si, anong pangalan mo, kuya? Wendell, tumayo ka. Hindi ngayon. Sabi ni teacher. May recitation tayo. Tapos sabi ni Wendell, bigla siyang parang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi hindi siya handa sa recitation. Tapos, bigla niyang nalimutan ang kanyang pangalan. Kasi kinakabahan siya. Na-experience nyo ba yun? Tinawagan kayo ng teacher recitation, hindi niyo alam kung anong gagawin niyo. Di ba? Tapos, naramdaman mo, tumitibok ang puso mo ng sobrang bilis. Kasi kinakabahan ka saya, itatanong ni teacher. Tapos, nalimutan mo yung pangalan mo, sino nga ba ako? Bakit ako nandito? Para nagkaroon ka ng, nalimutan mo ang memorya mo. Yan. Na-experience ba yun? Lahat ba kayo na-experience yun? Yung iba siguro nakapag-aral, nakapaghanda. Pero most of us, including me, when I was a student, tinawag ako ni teacher, kulang na lang, mapaihi ako sa gitna. Kasi hindi ko alam ang sasagot ko. Pero after that, nakasurvive naman kayo. Di ba? Hindi mo man sagot siguro yung tanong, okay lang yun, nakasurvive ka pa rin. Hindi pa rin nabago kung sino ka, at hindi pa rin nabago kung anong pangalan mo. Yan. So, ibig sabihin, ang magandang mensahe dun sa kwento na yon, you were made for more. Sabihin nyo nga, made for more. Ibig sabihin, hindi natatapos dun sa recitation na hindi mo nasagot kung sino ka, kung ano ka. Yan. Napaka-importante nun kasi dito sa tema natin, we are called, tinawag tayo, we are chosen, pinili tayo, at we are confident. Tayo ay proud bilang tayo. Okay? Tandaan nyo, mga grade 10, ano tawag sa grade 10? Yung sinabi ni Ma'am kanina, pag moving up ba yun? Moving up. Tapos yung mga grade 12, graduation. Sigurado ba kayong gagraduate kayo? Taas na kami nagagraduate. Taas ang kamay. Gusto ko mataas. Yan. Dapat confident. Diba? Nag-graduate ako. Simula grade 1, ngayon grade 12 na, 12 years ago na. Nag-graduate ako. Yan. Doon dapat ang feeling natin. Tandaan nyo, I'm gonna give you some messages and I hope you will learn something from it. What does it say to my story? Your mistake doesn't define your future. Sabihin mo nga, my mistake doesn't define my future. Ibig sabihin, kung ano man ang nagawa mo kakulangan, ngayon o kahit noon, hindi ito magdidikta ng iyong magandang kinabukasan. Sino dito ang gusto ng magandang kinabukasan? Yan.
So, kanina may mga nagsulat. Pwede bang mahiram yung isang, yan. Tingnan nga natin, ano ba mga sinulat nyo dito? May mga pangalan ba to? Ay. Grisa. Ano si Grisa? Nurse. Cristel. Teacher. Jenica? Tama ba, Jenica? Teacher. Ano ito isa? Jejemon, Ano daw? Sex. Ito, seaman. Sorry naman. Seaman. Ito gusto ko. Mayaman. Sino to? Jacob? Jacob, nasaan ka? Magkikita tayo in the future. Nilibre mo ako, Pakdo, okay na ako. Ay, Jollibee pala dito. Malapit na, mag-o-open na. Nilibre mo ako, Mayaman ka na. Nurse. F.A. Nakita tayo na. Businessman. Seaman. Lawyer. Sino yung lawyer? Rika. Where's Rika? Attorney. Yeah, di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung mga hindi mo nagawang tama doon, ngayon, hindi ito magdidikta sa iyong kinabukasan. At hindi lang ba sa kinabukasan, magandang kinabukasan. Kaya nga tayo nag-aaral ngayon. Kasi kapag nagkakamali tayo, doon tayo natututo. Di ba? So, thank you sa inyong isinulat ng mga yan. At least now we know how will be your future is. Ito ngayon yung tanong natin. Kung hindi define ngayon, yung pagkakamali ko, yung aking future, ano ko ngayon? Sabi mo sa katabi mo, ano ba tawag nyo sa inyo? Classmate. Classmate! O, sabi nyo katabi nyo. O, classmate. Besh. Bro. Ano ba tawag ng mga students yan? Hindi ko na alam Pre. Sis. Sabihin mo sa kanya, hindi ka ordinary. Sabihin mo, bilis, sabihin mo, hindi ka ordinary. Okay. Bakit ko nasabi yan? Tingnan nyo ang inyong mga kamay. Tingnan nyo ang inyong mga palad. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang kamay nyo. Madumi ba? Madumi ba? Hindi naman. Anyway. Yang kamay na yan. Tingnan mo kamay mo. Yang kamay na yan ay kayang magpatigil lang sa sakyan. Pag ikaw ay tatawid ng kalsada. Tawad-tawad. Sino na nakagawa nun? May dumaan sa sakyan. Gumanong ka. Napatigil mo yung sasakyan. Ordinaryo ka ba? At itong matindi. Nagsama ka pa. Ako bahala sa inyo. Hindi tayo mababangga. Nakikita mo tong kamay na to? Patitigilin ko yung sasakyan na yan. Diba? Yung kamay na to, nakakapagpatigil to ng sasakyan. Guilty ang lahat, diba? Ang matindi nun, nagsama ka pa. So, hindi ka ordinary. May superpowers ka. Wala magtatry mamaya, ha? Huwag nyo tatry. Baka mabilis yung sasakyan, tapos gaganon kayo. Hindi kayo ordinary. Kaso ito yung tanong. Sino dito ang may Facebook, taas ang kamay? May Instagram or IG? May Telegram? Teka lang. Ano bang meron sa Telegram? Kasi, lahat ng yung campus mission, pag sinabi namin Telegram, iba yung reaction kapag sinabing Facebook at Instagram. I'm curious. There's something smell. But anyway, may social media ang lahat. Okay? Follow nyo naman yung Feast San Pablo. So mamaya pagbalik nung phone ninyo, kapag may data kayo, baka pwede naman pakipalo ng
ng social media namin. Sino may TikTok? Lahat may TikTok eh, ano? Lahat meron. Yung iba, ano yung team nung isa? Hawak namin ng beat. Talagang TikTok based pa rin kayo, no? Yan. So lahat may social media, no? Ano ang makikita mo sa social media? Ano makikita mo sa social media? Mga nagfe-flex, di ba? Bagong sapatos, bagong phone, nagka-travel, bagong motor. Ano? Ano daw? Sturdy daw. Sturdy. Ano yun? What's that? It's a hindi ko alam. Ang sturdy ba yun? Ganun pala ang sturdy. Yung ano, paano ba yun? Yung gumaganon? Yung parang nakalutang. Sturdy pala ang tawag doon. O diba, hindi lang kayo natututo, pati ako natututo sa inyo. Nagfe-flex sila ng mga material things, ng mga good experiences. At minsan, ito honestly, tayo, hindi lang kayo, pati kami, nahihili tayo, naiinggit tayo. Nakakaramdam tayo ng inggit kapag nakakakita tayo sa social media ng mga ganon na fine-flex. Napapatanong ka minsan siguro, sabihin mo, bakit siya nagagawa niya yun? Bakit ako hindi ko magawa? Bakit siya meron ito? Bakit siya meron ganyan? So nagkakaroon kayo ng comparison. Nako-compare nyo. Kasi minsan, nakikita natin, kaya nilang gawin, pero hindi natin nagagawa. Nabibili nila, pero hindi natin nabibili. Mga students, comparison is the fastest way to lose your confidence. Tandaan niyo yan, ha? Kapag malimit kang nagkukumpara sa ibang tao, sa iyong sarili, nababawasan ang iyong confidence. Totoo naman. O example, yung isa kong kaibigan nag-travel sa Japan. Ako, that time, motivated ako. Gusto ko, magtatrabaho ako, magkakaroon ako ng maraming goal. Tapos bigla ako nakita, nag-travel siya sa Japan. Nakakaingit naman. May sakura. Gusto ko rin makapunta sa Japan. Ano nangyari? Naapektuhan yung aking confidence. Hindi ako naging confident kung ano yung meron ako ngayon. So the fastest way to lose that confidence is comparison. Because when you compare, you focus on what others have. Kung ano ang meron ng ibang tao kesa dun sa kung anong mayroon ka. Sabi natin sa team, confident. Are you confident? Kapag nakita mo na yung ibang tao, nagagawa nila yung gusto mong gawin, pero hindi mo pa siya nagagawa. Diba? So, iiwasan natin yon. Tatandaan nyo mga estudyante, mga giliw na mga bunso, kasi siyempre, mas matanda ako sa inyo. Iiwasan natin ang mag-compare. Kung ano ang meron ng classmate mo, kung ano ang meron ng pamilya, ibang pamilya, kung ano ang meron sa nakikita mo sa ibang tao. Ang iisipin mo, pag ginawa ko to, yung confidence ko mababawasan. Hindi ko mamomotivate. So, huwag natin laging gagawin yun. Para nang sa ganon, magkaroon tayo ng motivation. Bakit ko sinabi yon? Kasi, bawat isa sa atin, mayroong strength. Okay. Kuya, ano ang iyong strength? Saan ka malakas? Sa kanin? Saan ka? Anong malakas sa'yo? Kahit sobrang macho mo ngayon. Ano? Saan ka malakas? Matulog? Oo, matulog. Matulog. Nakakailang oras ang tulog mo sa isang araw? 8 hours. Okay. Kuya, saan ka malakas? Sa bahaw. Sa bahaw. Ako din, ganyan ako dati. Ate, saan ka malakas?
Sa kaibigan, mabilis ka bang makakuha ng friends? Sa subject ba, lagi mo mataas ang grades mo? Saan? Ano yung unang pumasok lang sa isip mo? Kahit ano, isa lang. Sabi niya sa akin, hindi ko lang kung naiyak o natawa. O sige, ate, ikaw. Saan ka malakas? Anong strength mo? Isa lang. Meron yan, for sure. Meron yan. Masaya, ano? Academics, o di ba? O, ikaw naman, kuya. Bunti ka, sabi natin, buti na lang. Hindi ko buti na. O, sige, ikaw ate. Bigla nawala yung kabo niya eh. Saan ka malakas, kuya? Anong kalakasan mo? Droga po, droga. Di, wag yun. That's bad. That's bad. Ano? Tama po. Ano? Saan? Maging lover. Wow. Malakas na maging lover. Okay? Alam nyo, mga students, bawat isa sa atin ay may kalakasan. Ako, kalakasan ko, mahilig akong at marunong akong tumugtog ng instrumento. That's my strength. Yung magsalita sa unahan, that's my strength. Alam niyo ako nung weakness ko? Huwag niyo akong pagsasayawin. That's my weakness. Huwag na. Hindi niyo ako mapapasayaw. Sa pista, ako mapasayaw eh. Hindi. Ayun ang weakness ko, alam ko yon. Di ba? So, bawat isa sa atin may kanya-kanyang strength. That is why I'm reminding each and every one of you, you have your own strength. Sabihin mo nga sa sarili mo, I'm strong. I'm strong. Laksan nyo. I'm strong. Yan. Tanungin mo sarili mo. Halimbawa, hindi mo pa alam kung anong kalakasan mo. Saan ba ako malakas? Halimbawa, nag-iisa ka na lang, lalakad ka siguro pa uwi, nasa bahay ka, papahinga ka, habang nag-aaral ka. Ano ba yung sinabi ni Kuya Marvin? Saan nga ba talaga ako malakas? Ano yung strength ko? Kapag hindi mo pa alam kung ano yung strength mo, magdasal tayo. Magdasal ka. Lord, saan ba ako malakas? Ano ba yung kakayanan ko? Tandaan niyo mga anak, what you focus on, kung saan ka nagpo-focus, it flourish. What you focus on, flourish. Kung ikaw ay laging nagpo-focus sa pangbubuli sa iyong kapatid o kaya sa classmate mo, yun. Doon ka lalago, mambuli, which is that good. Kung ikaw ay tinatamad laging mag-aral, kahit may exam, doon ka magpo-flourish kasi doon ka nagpo-focus. Pero, kung ikaw ay nagpo-focus para tulungan ang iyong nanay at tatay, yung mga kapatid, ang iyong pamilya, ang iyong mga classmates sa kanilang mga ginagawa, doon ka mag-flourish. So kung ano man ang tinututukan mo ngayon, ako ang tinututukan mo yung ML at Roblox, patay tayo dyan. Di ba? Ang ML may oras yan ng paglalaro. Kapag wala ka ng ginagawa. Hindi pa pwedeng pag nag-aaral ka, study time, no. No. Huwag niyong gagawin yun. Okay? Tanong, ano ang advantage nyo ngayon sa akin? Ang advantage nyo ay yung inyong edad. Kahit mukha akong 27, walang naniniwala. Actually, 25, mas naman kayo kasi mga bata pa kayo. That's your advantage. Tandaan niyo yan. Kung ako papipiliin, gusto kong bumalik sa ako ay dating 22, 21 years old. Pero ganito na mag-isip sa panahon ngayon. Kasi alam ko na kung paano ang gagawin. Marami pa akong kayang gawin. Di ba?
So ano ang advantage nyo? Ang advantage nyo ngayon ay ang inyong edad. Bakit ko nasabi yon? Minsan kasi yung mga estudyante, ganito ang reasoning nila. Ay, bata pa ako. Wala pa akong masyadong alam. Wala pa akong masyadong experience. Kasi bata pa ako. Bakit hindi natin baguhin? Bata pa ako, marami pa akong kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga mas matatanda sa akin. Marami pa akong kayang planuhin at isipin na magagandang bagay na yung ibang tao hindi pa kaya o hindi na kaya dahil mas bata ako sa kanila. O, tandaan nyo, sino na ang nakatapos ng projects dito sa school? Tapos na ba kayo ng mga projects, ng mga requirements? Alam ko, mga grade 12, marami kayong projects, mga clearances. Sino na, nakapag-clearance na ba kayo? Hindi pa. Papipirmahan ba ang clearance nyo? Hindi, bakit? May kulang pa. May mga requirements pang kailangan gawin. So kami kasi noon, nung estudyante ako, may clearance din kami. Pipirmahan ng clearance kapag na-cleared na. Kaya nga clearance. Kapag may kulang ka pa, kailangan mo munang gawin yon. It's either term paper or kung ano mang projects yon. Marami kayong deadlines na ginagawa. Lalo ngayon, lalo yung mga grade 10, syempre. Moving up kayo so grade 11. Ibig sabihin, dahil marami kayong ginagawa, marami rin kayong kakayanan. Dahil, advantage nyo nga ang inyong edad. Bata pa kayo. Kaya nyo pa yon. Yung iba hindi kaya mag-multitask. Sino dito ang kaya mag-multitask? Yung sabay-sabay, habang namamalansya, naglalaba. Hindi naman. Habang nag-aaral, nag-ML. Ay, parang ayaw lang tumaas ang kamay, pero may nakikita ako dyan. Nag-ML habang nag-aaral? No. Kumakain, nag-aaral, nagsasaulo. Yan. Diba? So marami tayong kayang gawin na kaya nyo pang gawin dahil bata pa kayo. Yung ginagawa nyo ngayon na paghahanda at multitasking ay preparation sa inyo pagdating nyo sa totoong buhay. Sa totoong laban ng buhay. Ha? Tandaan yan. Magde-develop kayo sa bagay na yan. Kanina, nagpasulat tayo ng inyong mga pangarap. Alam nyo ba na ang inyong mga pangarap na yan, kailangan ng isang bagay? Tanungin nyo kung ano yon? Your dreams requires courage. Sabihin nyo nga, courage. Tapang. Matapang ka ba? Matapang. Sino matapang dito? Tayo. Sino ang matapang dito? Bilis, sasabihin ko kay ma'am. Ma'am, matapang daw siya. Bigyan natin ng exam. Yung pangarap ninyo ay hindi dapat lamang nananatiling pangarap. Kailangan nyo rin ng lakas ng loob. Okay? Yung tapang, inilalagay nyo yan sa tamang pamamaraan. Lalo yung mga grade 12 dito. Yung iba dito, siguro yung iba papasok sa SPC, San Pablo College, sa LC siguro. Yung iba siguro sa ibang lugar. Yung iba, meron ba dito hanggang grade 12 lang dito, no? Hanggang grade 12 lang. So yung iba, lilipat kayo ng school. At bagong environment ninyo yun. Bago. Ibig sabihin, swerte mo siguro kung yung classmate mo ngayon, parehas kayo ng kukunin sa susunod na pasukan. Pero kung hindi, bagong muka ang inyong makakasama. So kailangan mo talaga ng lakas ng loob at ng tapang. So ibig sabihin, ngayon pa lang, pinapaalala na sa inyo na kailangan talaga nating paghandaan ito. Okay? Sabi dito, courage is not the absence of fear. It is moving forward despite the fear.
Itong nakasalamin, si ate. Ate, huwag ka mag-alala. Saan ka takot? Anong kinatatakutan mo? Ano? Ahas. Ahas. Takot siya sa ahas. O ikaw? Takot malamang. Takot ka sa adik. Ako, takot akong, yung iba baka magsabi, takot na po ako magmahal. Oh. Very good, Steven. Oh, kayo, saan ka takot? Ito, si ate. Ate, saan ka natatakot? Anong kinatatakutan mo? Multo. O ikaw? Saan ka natatakot? Wala po akong kinatatakutan. Ma'am, wala daw po kinatatakot. O, saan ka natatakot? Bumagsak. Bumagsak! Papasa ka ba? Siyempre, sir. Iyan ang sinasabi ko. O ikaw ate, saan ka natatakot? Anong kinatatakutan mo? Ha? Wala magulang. Mawala ang magulang. Tama naman, ako din, ganun din. O, ate, ikaw naman. Sayang ang blush on. Ano? Papa po. Ha? Papa. Takot ka kay Papa. Pero labo si Papa. Itay, klaro ko lang ha. Magulang, Papa. O, magulang mo. Okay, klaro ko lang. O, ikaw, kuya. Saan ka natatakot? Anong kinatatakutan mo? Wala, sir. Wala kang kinakatakutan. Palakpakan natin si kuya. Kahit anong bagay. Hindi naman, sir. Sa Diyos na ako. Yan. Good answer. Takot daw sa Diyos. Yan. Lahat tayo may kinatatakutan. Ako ang kinatatakutan ko, yung mga anak ko ay lumaking hindi ko magabayan ng tama. Pero controllable yung takot na yun. Dati takot ako sa matataas na lugar. Pero ngayon hindi na. So lahat tayo may kinatatakutan. Pero ang kinatatakutan natin ngayon, dapat nagdadala sa atin para maging matapang. Hindi dapat tayo magkakaroon ng pagdududa na yung kinatatakutan natin, kahit nandyan yan, existing yan, naranasan mo minsan, hindi dapat yan magdadala sa iyo sa pagtigil para maabutan yung pangarap, para maging matapang. Naabutin ang iyong pangarap. Okay? So, i-acknowledge pa rin natin siya. Let's proceed sa grades and pressure. Ano ba yung grades and pressure na tinatawag? When we talks about grades and pressure, ito may kwento ako. May isang estudyante, ang pangalan ay, ano pangalan? Ha? Leo. Ang pangalan ay Leo. Card giving na. Takot na takot pagbukas ng card. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang kanyang sarili. Ngayon, dumating sa bahay, tinanong ni tatay at ni nanay, "Anak, kumusta ang iyong grades?" Sabi ng anak, "Nay, tay, iniabot ang grade, ang card. Nakita ng tatay ang grade. 74. Anak! 74! Math, science, 75. Anak, 75! Ano pang subject nyo? Ha? O, English na lang. 75 ulit. Anak, ano nangyari? What happened? Leo? Leo nga ba? What happened, Leo? Sabi nung nanay mo. 75 lahat ng grade. Ikaw naman, dahil matapang ka eh. Confident ka, di ba? Pa, 75 yung grade ko. Half day pa lang yan. Paano kung whole day? Eh di 150 na yung grade ko. Napaka-confident mo naman. Nag-times 2. Pero hindi doon natatapos. Ha? Hindi doon natatapos dapat ang pressure sa inyo. Hindi porket line of 7 ang grade mo ngayon,
Diyan ka na lang. Titigil na dyan. No, 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 my friend. Hindi dapat doon natitigil ang pressure and grades ninyo. Because part of that pressure, mayroong hindi nakikita sa cards. Meron tayong mga hindi nakikita sa inyong mga card, sa mga grado nyo. Ano yun? Tanong nyo sa akin, ano yun, Kuya Marvin? 1, 2, 3. Leadership. Di ba? Meron ba kayo nakita sa card na leadership na nakalagay? Gine-gradean ba yon? Creativity. Yung bang pagiging creative ng isip mo, gine-gradean ba yon? Ano pa? Kindness. Yung pagiging mabait mo bang estudyante, binibigyan ba yun ng mark? Ng grado? Resilience. Yung pagiging matibay mo, kahit sobrang pressured ka na sa school, sa mga projects. One time, yung anak kong panganay, my eldest is 13 years old, grade 8. 14, sorry. Grade 8. Sabi ko sa kanya, Ninya, my eldest name is Ninya. Ninya, how was your school? Dad, it's okay. It's fine. But you need to do this and do that. Sabi ko. Sabi nung anak ko, okay, tatay, I will do it. But let me just think first because I'm pressured. Nagkakatinayan kami ng asawa ko. Pressured? Parang nung panahon namin, hindi ko pa alam yung pressured. So iba talaga ang panahon ngayon ng mga estudyante. Talagang kinoconsider lagi ang mental health. Pero makikita mo ba sa card mo, gine-gradean ba yung kabaitan mo? Meron ba nakalagay? Kindness, 95. May ganun ba? Wala, di ba? Ano ba? Determination. Determinado ka na i-push na makapasa sa iyong pangarap, paabot ang iyong mga pangarap. Di ba? Ibig sabihin, hindi natatapos ang buhay mo, estudyante, dun sa card mo. Hindi ko sinasabing dapat meron ka mataas sa grade. Dapat talaga meron ka. Kasi opportunity yan para ipakita mo ang kakayanan mo. Kung bagsak, that's the consequence kung ano yung ginawa mo. So I encourage each and every one of you sa inyong mga susunod na years sa pag-aaral. Aim high. Aim that grade. Aim that learnings. Because it will develop your future. But most especially, I would like to inform and to invite you to don't forget these 5 things. Your leadership, your kindness, your resilience, your creativity, and your determination. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pikit na ba yan? Hindi pa naman. Tingnan mo siya ngayon. Kasi baka pag sunod mo siyang makita, lalo yung mga grade 12, baka successful na yan, businessman. Baka nurse na yan. Baka engineer na yan. Baka police na yan. So tatandaan mo siya ngayon. Kasi yung ngayon, hindi natin masasabi kung ano sa bukas. Tatandaan nyo, na marami tayong mga future leaders na nagsimula din kung ano kayo ngayon. Yung ibang mga presidente natin, nagsimula din naman sila sa mga humble beginnings na tinatawag. Di ba? So, napaka-importante na lagi niyong i-remind ang sarili ninyo na mayroon kayo ng mga ito. Ano yon? I have value. Sabay-sabay nating basahin, ha? 1, 2, 3, go! I have potential. Palakpakan nyo naman ang sarili nyo. Mayroon kang halaga. Sabihin mo sa katabi mo, may potential ka. May growth ka.
Pangarap mo, importante. Sabihin mo rin, mag-i-improve ka. Sabihin mo rin, huwag kang susuko. At sabihin mo, you will become better person. Tandaan niyo yan, mga dear students. We focus only on good things because what we focus on flourish. But you know what? Ask me what? Louder, ask me what? Dito sa side na to, ask me what? Louder! Is that all you can get? Kayo lang? Paano naman kayo sa likod? 1, 2, 3, go! Lahat ng sinabi ko sa unahang ito na nag-motivate sa inyo para magkaroon ng magandang kinabukasan, para pagtuunan ng magagandang bagay, para lahat ng mga pangarap nyo maabot, hindi mangyayari kung wala si Kristo sa buhay ninyo. Naniniwala ba kayo kay Lord? Kung naniniwala kayo kay Lord, lahat ba kayo nagdarasal? Parang pahina ng pahina. Hindi. Lahat ng mga sinabi ko sa inyo, lahat ng mga pangarap nyo, magagandang bagay yan. Tama yan. Pero lahat ng mga ito, mangyayari at matutupad kung maniniwala tayo na si Lord, ang Diyos, patuloy tayong gagabayan. Amen? Diba? Because our faith will always save us. Jesus will always align our mind and our plans according not to your plans, but to His plans. Dati akong estudyante, katulad ninyo, mahiyain, tahimik, kinda cute, mababa ang self-confidence. But one most important thing na ipinagpapasalamat ko, bata pa lang ako, 14 years old pa lang ako, nakilala ko na si Lord. Na-expose na ako sa paglilingkod sa simbahan. Sino dito ang nagsaserve sa simbahan? Katabi nyo lang yung simbahan, yung chapel. Sino yung nagsaserve? Salamat. 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 Alam nyo, malaking bagay, nung ako'y 14 years old, nakilala ko na si Lord. Ako ay nag-aaral sa isang Catholic school. At pag ikaw ay nasa Catholic school, exposed ka sa mga ganung bagay. Pero dahil kahit nag-aaral ako doon, hindi ko yung pinapansin. O alam ko kung paano magdasal, pero never ko siyang in-entertain. Pero nung nakilala ko si Lord nung 14 years old ako, nabago ang buhay ko. Mas nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Mas nalaman ko ang plano ni Lord sa buhay ko. Mas nalaman ko kung paano niya ako pakikilusin sa ibang tao, kung paano niya de-develop ang talentong ibinigay niya sa akin, kung paano ako bibigyan ng Panginoon ng confidence, kung paano ako dapat magmahal sa mga tao, kung paano ako maging tao sa aking kapwa. So tandaan nyo, wala sa edad ang paglilingkod sa Diyos. Bata ka pa lang, kapag tinatawag ka ni Lord, mag-serve sa Kanya, you do it. No buts, no ifs. Hindi mo pa pwedeng sabihin, Lord, busy ako sa study ko.
Because you can never tell what might happen after saying yes to Jesus. This recollection reminds us to focus on our futures. But most especially, it's a reminder to each one of us to also focus on Jesus. Amen? Pwede bang palakpakan naman natin si Lord? At this very moment, we come to a point in our self-reflection and self-realization. Nagdagda ng notebook yung mga bata. Break muna bago your future. Ganito ang gagawin natin. I think you don't have pen and paper in you. Meron ba? Wala ba kayong mga ball pens? Nasa classroom? Ganito na lang. Ayoko kasing patayuin pa kayo, kunin nyo. Mabibreak yung momentum natin. Okay? It's okay. Wala din kayong phone, di ba? It's okay. We will use our mind. Hindi yung hair, mind. Okay? Your imagination. But after this, if you want to write it down, kung meron kayo, kung meron kayong dala ngayon, pwede sulatan, ball pen, siguro yung Manila paper, pwede yung, okay lang, walang problema. Pero kung wala, it's okay. No, don't worry. Hindi ko siya required na sa inyo. No problem. Let us use our mind and our hearts to reflect on it. Then after that, if you want to write it down, for you to remember it, para matandaan ninyo yung inyong ginawa natin ngayon, do it. Kasi kapag sinusulat natin ang mga bagay-bagay na naiisip natin, mas lalo natin siyang naaalala. Nare-remind tayo. Okay? This is what we're gonna do. We will have Dear Future Me. Sabihin nyo nga, Dear Future Me. So may sulat kayo sa inyong sarili. Sa future self ninyo. Maganda nga nito kung may susulat nyo siya. Buksan nyo siguro after 5 years, 10 years, or after nyo makagraduate. Ito ko ngayon, ito yung prayer ko, ito yung sulat ko sa sarili ko sa future. Dear future. And this is what we're gonna do. I want you to sit properly. Siguro tanggalin nyo muna yung hawak nyo, lagyan nyo sa likod ng chairs. Yan. Sino pa dito may pangsulat? Oh, yan. Siguro i-distribute. Oh, you share it with your seatmate siguro. Kung may pangsulat kayo, kung wala, it's okay, that's fine, no problem. Susulatan natin yung sarili natin. Itatago nyo yan, Kapag nasulatan nyo, itago nyo. Because that will remind you today, and it will remind you in the future also. Then after that, when we come into prayer later, we will lift up your letter to yourself. Okay? Ipagdarasal natin yung mga sinulat nyo dyan. Kung ano man ang isusulat mo dyan, hindi ko alam. Ayaw kitang diktahan. Gusto ko galing sa puso mo yung isusulat mo dyan. Importante yon. Tandaan mo yung isusulat mo. Tapos, mamaya, ipagdarasal natin yung isinulat mo dyan.
Kasi mangyayari yan kapag ipinagdadasal mo. At kung nais ng Diyos na mangyari sa iyo yan. Okay? So may paper na? Kung hindi man, kung wala ka pa rin pansulat, papel, you close your eyes. I invite you to close your eyes and imagine your future. Imagine your dreams. Imagine your plans. Ang plano mo, hindi na lang sa sarili mo. Yung plano mo rin sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. And we will do it silently. Siguro iwasan muna nating makipag-usap sa katabi, makipagkulitan siguro, makipag-usap, because I want you to focus on that dream. I want you to focus on that promise to yourself. We will do it silently. We will do it as long as we can focus on. Napaka-importante niyan, ha? Tandaan nyo, ang mga bagay na ginagawa natin ngayon, it might break or will make it in the future. Pwede bang ipikit muna natin yung ating mga mata? Lahat tayo, pikit natin yung mata natin. Bago tayo magsulat. If your seatmate is already done, tapos na magsulat, tapos kayo naman, hiramin nyo na lang yung pangsulat niya. Para naman, maisulat nyo rin yung gusto nyo ilagay. Let us close our eyes. Huwag muna natin pansinin yung katabi natin. Isipin mo, nag-iisa ka sa lugar na ito. Ikaw lang ang nakaupo sa lugar na ito. Isipin mo, nakaupo ka sa isang upuan na ang palibot mo ay puting-puti. Wala kang ibang makita kundi kulay puti. At sa malayong parte, dahan-dahan mong nakikita may lumalapit sa iyo. Dahan-dahan mong nakikita na lumalapit si Jesus, na lumalapit ang Panginoong Diyos sa iyo. Nakangiti siya sa iyo. Masaya siyang lumalapit sa iyo. At nung kaharap mo na siya, mas naramdaman mo ang Diyos, si Jesus. Mas naramdaman mong komportable ka. Mas naramdaman mong kapayapaan ang iyong nararanasan. At ang sabi ni Jesus sa iyo, anak, nandito ako. Handa akong makinig. Handa akong samahan ka sa gagawin mo. Huwag kang matakot. Kasi, nandito ako, gagabayan ka sa iyong kinabukasan. Lord, as we do this activity, we ask the Holy Spirit to bless these students. Guide them. Equip them. And reach their minds and their focus so that they may discern your plans for them. In this we pray. Amen. You may now write your letter to your future self.
And we will do it silently. Yan. Balik mo dun sa back. 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 Yung idol, yung idol. Yung yung ano yun, yung text. Si Jesus. Doon sa Isa na yun, wala na. hindi, back. Lapis. Kung tapos na kayo sa pagsusulat, I would like you to be still and keep quiet to show respect to others who are still writing their letters. Let us minimize the noise pati yung pakikipag-usap sa katabi. Just for this moment lang naman. After this, you can now do it. And if you're done, you fold your letter. It's a personal letter. It's not meant to show it to others. That's your personal letter to yourself. It's a personal thing. As much as possible, you keep it to yourself.
And if you're finished, you might want to check it again. Baka meron kayong nalimutang isulat. Baka meron kayong gusto pang idagdag. Basahin niyo ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa matandaan ninyo. Baka sakaling may malimutan, isulat niyo pa rin. Temporary sa lahat ng estudyante. Ayan. Paano ang magiging visa? Sa dulo na lang. After na lang nung... After Christmas. Natupiin nyo na ba? Inupi nyo na? May mga nagsusulat pa sa likod. Magsasalita ko ba? May closing. After na nun. After ng response, si Mami Melda. Tapos, Mamaya na. after ni Mami Melda, saka yung closing song. Pwede ko ba silang tanungin kung ano ang kung anong So, after... After yun. Hindi, bago si Ma'am. Bago mag-close. Okay? Sana wala kayong nalimutan, ha? Sinulat nyo lahat. Dear future me. Ginawa ko yan dati. Okay lang i-share ko ng konti. Hindi ko natanda yung lahat ng details. Sabi ko, Dear future me. Salamat. Kasi pogi ka pa rin ngayon. Nax. Siyempre, wala ko sa akin, di nanay ko. Salamat. Kasi nag-serve ka pa rin. Sabi ko. Siguro ngayon may pamilya ka na. Ay, hindi pala. Siguro ngayon, pari ka na. Yun yung nakasulat doon sa Dear Future Me. Kaya nung nabasa ko yun, natatawa ko kasi may pamilya na po ako. Hindi po ako naging pari. Maybe that's God's plan for me. Pero you know what? Ang naramdaman ko doon, peace and love. Because most of the content ng letter na ginawa ko noon, nangyari siya nung binasa ko ulit. Many years after. So I pray and we will pray for your letter to your future self.
At mamaya pag sinabi ko, you lift your letter, tataas nyo ha. Maniniwala kayo na yung isinulat nyo dyan mangyayari. Yung magagandang bagay na nandyan. May I invite everyone to please stand up? Sabi dito, I have value, I have potential, I have growth. My dreams matter. I will improve every day. I will not quit. I will become better. But the most important thing I would like you to remember before we lift up that letter of yours is that Jesus loves you. Jesus cares for you. Jesus planned everything good plans in the future for you and your loved ones. Naniniwala ba kayo doon? So again, may I invite everyone to put your letter into your hearts. Near your hearts. Yung sulat ninyo, idikit niyo yan. Kahit 2 kamay, 1 kamay. We will focus on your dreams. We will focus on your good plans. And let us close our eyes as we pray for it. Let's close our eyes and pray with me. Heavenly Father, you are the greatest provider. You plan for everything. Panginoon, alam mo kung ano po yung aming mga pangarap, yung aming mga plano sa buhay. Magagandang plano, Panginoon. And at this very moment, Lord, we believe and we trust you. We lift our letter to myself. Dear future me. Maniniwala kami, Lord, na sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, mangyayari po ang mga isinulat namin ito. Naniniwala po kami na sa iyong plano, mangyayari ito. Lord, kung sa sandali man na yung isinulat namin dito hindi magkatotoo, dahil meron kang mas magandang plano sa amin, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong maunawain, ng pusong kayang tanggapin na kahit hindi po, Panginoon, nangyari yung isinulat namin, kaya namin itong tanggapin kasi may mas maganda kang plano para sa aming kinabukasan. Naniniwala kami, Lord, na mas maganda yung plano mo. You see everything in us, Lord. My dear students, kindly lift up your letter. You lift it up. Everyone. You lift it up. Show it. And believe. Itinataas namin, Panginoon, sa iyo ang mga sulat na ito ng mga estudyanteng ito, ng mga batang ito, ng iyong mga minamahal na anak. Naniniwala kami. Nakikilos ka sa bawat isa sa kanila. As we continue this worship, let us also include in our prayers all our aspirations, all our personal intentions, all of it, Lord. We lift it all up to you in the mighty name of Jesus. Amen.